Kaya si Galactus ang kilalang sumisipsip na mga mundo at sinasabing siya raw ang pinakamakapangyarihang nilalang sa Marvel Universe, ayon mismo kay Stan Lee. Ngayon, aalamin natin kung totoo ang pahayag na yon. May makakatalo kaya kay Galactus? Alamin muna natin bago talakayan ng mga karakter na kayang talunin ang tagalapan ng mga mundo. Kailangan muna nating alamin kung ano ang mga kakayahan ni Galactus at kung gaano talaga siya kalakas. Ngayon, kita mo si Galactus ay pinapalakas ng power cosmic. Dito niya kinukuha ang lahat ng kamangha-mangha niyang kakayahan. Kaya niyang manipulahin ang paglika, materya, enerhiya at halos lahat ng pinagkukunan sa universo. Kaya niyang lumika ng halos di mapasok na force field, magpalabas ng malakas na enerhiya na kayang maghati ng planeta, magpaputok ng laser, at maglabas ng radyasyon. Kaya magbukas ni Galactus ng wormhole sa ibang dimensyon, maglipat ng nilalang sa universo, at magbasa ng isipan saan man. Kaya ni Galactus buuin, baguhin ang mga elemento, gawing enerhiya ang materya, o gawing materya ang enerhiya. Kaya ni Galactus manipulahin ang mga elemento, burahin alaala, kontroling kaluluwa, pagalingin tissue, at buhayin muli ang patay. Kaya masasabi nating napakalakas talaga ni Galactus. Sino kaya ang makakatalo sa kanya? Si Ginong Mistlepick ay isang impulay kalimang dimensyon na may kakayahang gawin halos lahat ng gusto niya. Kahit madalas ilarawan si Mix bilang nakakainis o komik na mapagbirong karakter, napakalaki talaga ng kapangyarihan niya. Kaya niyang gawin ng literal na kahit anong gusto niya. Minsan na nga siyang lumika at sumira ng isang ganap na gumaganang dimensyon. Ginawa niya lang yon para sa isang simpleng laro na gusto niyang laruin. Sinasabi na kaya niyang sirain ng multiverse at lahat ng espasyo at panahon kung gugustuhin niya. At yan ay isa pa lang sa kanyang kapangyarihan. Ang Galactus ay malayo sa antas ng Beyonder. Ang Beyonder ay isang napakamakapangyarihang nilalang mula sa ibang dimensyon. Sa totoo lang, walang nakakalam saan talaga siya galing. Nang unang lumitaw si Beyonder sa universo, taglay niya ang kapangyarihang gawin ang gusto niya. Pinawi niya ang kamatayan, winasak ang maraming galaksya, at madaling tinalo ang grupo ng mga celestial. Sa laban kay Molecule Man, binasag niya ang dome na ginawa para tiisin ang multiversal na pagkawasak gamit lang ang isang kumpas ng kamay. At nakaligtas din siya sa isang pagsabog ni Molecule Man na kayang wasakin ang ilang bilyong dimensyon. Habang pinapakita ng lahat ng yon ang lakas ni Beyonder, ang talagang nagpapatibay sa pwesto niya rito ay natalo niya si Galactus noon. Nag-unang lumitaw si Beyonder sa Marvel Universe, nakipaglaban siya kay Galactus at agad niya itong tinalo. At kung nagawa na niya ito noon, malamang kaya niya ulit gawin ito. Si The Spectre ay isang supernatural na nilalang na halos walang kapantay ang lakas, na ang tanging misyon ay ipatawang galit ng Diyos sa masasamang tao. Isa siya sa pinakamakapangyarihan, mahiwaga at kosmikong nilalang sa universo, at kaya niya labanan ang mga kalabang pang-universo tulad ng Anti-Monitor at Parallax. Kabilang sa kanyang nagawa ang pagtalo sa mga demonyong nagbabago ng realidad, pagpigil sa pagkawasak ng dalawang universo, at pagkatalo kay Zero Hour Parallax. Gayunpaman, madalas limitado si Spectre dahil sa katawan ng host na kailangan niyang sakupin kapag wala siyang host. Mabilis niyang tinalo ang mga nilalang mula sa ikalimang dimensyon, pinatay ang mga panghinion ng kaayusan at kaguluhan ng madali, at napahina si Ginoong Mistlepick. Kaya, kahit na kayang bigyan ni Galactus ng magandang laban si Spectre kapag may host siya, masyadong makapangyarihan si Unbound Spectre para kahit si Galactus ay hindi niya kayang tapatan. Si Mad Jim Jaspers ay isang baliw na mutant na may halos walang kapantay, nakakayang baguhin ang realidad. Ang kahanga-hanga kay Jaspers ay kung gaano kadali niyang mabago ang 5 pisikal na batas, at pati na rin ang laki ng saklaw ng kanyang pagbabago, na tinatawag na Jasper Wave. Dahil kaya niyang baguhin ang realidad ng napakadali, kayang gawing sobrang lakas, sobrang bilis, at sobrang tibay ni Mad Jim Jaspers ang sarili niya sa halos anumang antas na gusto niya. Kaya niyang baguhin ang sarili at iba, pati palakihin o paliitin ang mga bagay, kasamang sarili. Kaya niyang manipulahin ang bagay at enerhiya, kontrolin at baluktutin ang oras, lumika ng buhay, mag-teleport at mabilis magpagaling ng sarili. At halos anumang bagay na gustong gawin ni Jaspers.
Sa Jasper Wave, halos makapangyarihan na siya sa lahat. At kapag pumasok si Galactus dito, kayang gawin ni Mad Jim Jaspers ang gusto niya at madaling talunin si World Eater. Ang Anti-Monitor. Ang Anti-Monitor ay ang katapat ng monitor mula sa Antimatter Universe at siya ang responsable sa orihinal na Crisis on Infinite Earths. Isa sa pinakamalakas sa Detective Comics universe at responsabal sa pinakamaraming pagkamatay kaysa ibang kontrabida. Ang Anti-Monitor ay may napakalakas na lakas at tibay at nagawa niyang baliwalain ang mga suntok ni Superman at kahit nakipagsabayan pa kay Spectre. Kaya niyang baguhin ang realidad, magpakawalan ng enerhiya, maglakbay sa oras, at mas makapangyarihan siya kaysa sa katapat niya. Nakamit ng Monitor. Anti-Monitor ang kapangyarihang ito sa pagsira at pagsipsip ng mga universo. At nakasira na siya ng libu-libong universo dati. Kapag inihambing mo si Galactus, na kayang sirain at sipsipin lang ang mga planeta sa Anti-Monitor, na kayang sirain at sipsipin ang buong mga universo, malinaw na kung sino ang panalo. Unliving Tribunal. Unliving Tribunal ang hukom ng Marvel Multiverse at siya ang tagapamagitan ng kosmikong hustisya. Meron siyang walang hanggang kapangyarihan at kayang burahin ang realidad. Halos makapangyarihan siya, alam ang lahat, at naroon kahit saan. Sa wakas, ang buhay na tribunal ay itinuturing na ikalawa o ikatlong pinakamakapangyarihang nilalang sa Marvel Universe. Mas mataas pa kaysa kay Galactus at ibang cosmic na nilalang. Si Lucifer Morningstar ay dating pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga anghel na umiral. At siya talaga ay isa sa dalawa. Fiksyonal na kinikilala. Sa paglikan ng Detective Comics Universe, gayunpaman si Lucifer ay ipinadala ng presence upang mamuno sa impyerno matapos siya maghimagsik. Si Lucifer ay ikalawang pinakamakapangyarihang nilalang sa Detective Comics Universe. Tatlong pangunahing kapangyarihan niya, Lightbringer Flames, halos walang hanggang kaalaman at kalooban ng Diyos. Kayang sirain ng Lightbringer Flames halos lahat ng bagay. Ang kanyang halos walang hanggang kaalaman ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang laging 10 hakbang na mas nauuna kaysa sa lahat ng kanyang mga kalaban at malaman halos lahat ng bagay. Ang kalooban ng Diyos ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang manipulahin ang realidad sa anumang antas na gusto niya. Tulad ng sabi ko, si Lucifer ang pangalawang pinakamakapangyarihan sa Detective Comics, kaya mas malakas siya kaysa kay Galactus. Si Thanos ay napakamakapangyarihang kontrabida, pero mag-isa lang siya at hindi sapat para talunin si Galactus. Sa katunayan, nakalaban na ni Thanos si Galactus dati at lubos siyang nabigo. Hindi lamang siya kay Galactus kapag hawak niya ang Infinity Gauntlet o puso ng universo. Ang Infinity Gauntlet ay isang kosmikong artipakto na nagbibigay ng ganap na kapangyarihan sa nagsusuot gamit ang 6 na Infinity Gems: oras, espasyo, lakas, kaluluwa, isipan, at realidad. Ito ay nagbibigay ng pagiging makapangyarihan sa lahat, kaalaman sa lahat, at presensya sa lahat ng dako sa nagsusuot nito. Sa kapangyarihang ito, nagawa niyang burahin ang kalahati ng buhay sa universo. At pagkatapos gamit ang puso ng universo, ginawa nitong si Thanos ang pinakamakapangyarihang nilalang sa universo, ang presensya. Ang presensya na kilala rin bilang Diyos ng Tipan ay ang lumika at Diyos ng Detective Comics universo. Siya ay makapangyarihan sa lahat at may walang hanggang kapangyarihan sa lahat ng aspeto. Siya ay nasa lahat ng dako at maaaring mapunta kahit saan sa universo. At siya ay makaalam sa lahat ng bagay, kaya niyang malaman ang lahat. Bilang pinakamataas na nilalang sa Detective Comics universe, walang hanggan ang kapangyarihan at kakayahan ng presence. At sa huli, narito naman si Franklin Richards. Si Franklin Richards ay anak ni Reed at Sue Richards at isa siyang Omega-level mutant at isa sa pinakamakapangyarihang nilalang sa universo. Taglay niya ang malawak na kakayahang baguhin ang realidad at kontrolin ang pangunahing puwersa ng universo. Kaya niyang baguhin ang realidad sa antas ng kosmos at posibleng walang hangganan ng kakayahan niya. Kaya niyang lumihan ang bulsang universo, kumopya ng buhay, magbuhay muli ng patay, at gumawa ng mga planeta. Itinuturing siyang isang banta sa buong universo. At noong siya ay naging adulto, nagawa pa niyang kontrolin si Galactus at gawing tagapagbalita niya si Galactus. Kaya, ayan na. Iyan ang 10 karakter na kayang talunin si Galactus. Sa tingin ninyo, may nakalimutan ba ako? Komento lang sa ibaba, gusto kong marinig ang opinion ninyo. Kung may petsa kayo para sa susunod na video,
Mag-comment lang sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong video bawat linggo.